Araw-araw tayong kumakain upang magkaroon ng lakas at sustansya. Pero gaano nga ba tayo kasigurado na ligtas ang pagkain na ating kinakain? Mula sa paghahanda ng pagkain sa bahay, pagbili sa palengke o grocery, hanggang sa processed at ready-to-eat meals, maraming invisible dangers ang maaaring makapasok sa ating pagkain kung hindi ito maayos na nahahawakan at napapanatiling ligtas. Kaya naman sa episode na ito ng Saysay, sasagutin natin ang mahalagang tanong na ito. Paano natin masisiguro na ang pagkain kinakain natin araw-araw ay ligtas? At paano nakakatulong ang agham at teknolohiya upang maprotektahan tayo laban sa foodborne diseases at iba pang panganib sa pagkain? What's up mga ka-DOST Barkada? Welcome sa panibagong episode ng Saysay, kung saan lahat ng bagay ay may saysay. At ngayong episode na ito, pag-uusapan nga natin kung paano natin mapapanatiling ligtas ang ating mga pagkain. At dahil sa likod nito, mayroong siyensya at teknolohiya. At syempre, hindi natin yan pag-uusapan na mag-isa lang ako. Kasama natin ang ating co-host for today na si Miss Rinoa Kate de la Cruz mula sa Polytechnic University of the Philippines, Santa Mesa, Manila. Hello mga DOST Barkada! Nice to meet you all po. Welcome, Hello po, Sir Noah. JP. Hello, Thank you kamusta so ka much. naman ngayon? Actually, medyo kinakabahan but looking forward po ako sa magiging daloy na magiging usapan natin for today. Yes, maraming dahilan para maging excited sa ating episode for today. Anong course ang tinatake ni Noah? Right na po ang tinitake. Right na? Para may iba pa siyang tinitake. Ayun, so I'm studying Bachelor of Arts major in Broadcast Communication po sa Okay. Polytechnic University of the Anong Philippines. Anong year mo na? Fourth year. Okay, so graduating. Opo, manifesting. Graduating Manifest or po tayo this year. graduating? Graduating. Okay, Opo. good luck and congrats in advance, Thank you so Noah. much po, sir. So Noah, question ko sa iyo, na-try mo na bang makaligtaan minsan yung baunan mo yung baunan mo sa bag mo, 'di ba? Syempre, estudyante ka, pumapasok sa school. Nangyari na ba 'yan sa iyo? Actually, sir, may chika ako dyan. Nausap namin ito before na, alam niyo po ba nung pandemic kasi syempre high school, nagbibigay ka ng mga baon and stuff. So, nung last day po namin before po mag-declare or the day before mag-declare ng pandemic, may baon akong food. Hindi ko po siya matandaan kung ano, pero nagbaon talaga ako. Nasa microwavable po siya. Okay. Tapos nung nag-declare ng pandemic, hindi na po ako nakapasok. So, hindi ko na ginalaw yung bag ko. And then, nung pinaglinis ako ng bag Ayan. ng mama ko, Anong bumulaga? ang baho! At inamoy mo pa talaga? Inamay ko pa talaga. Ganyan tayo di ba? Ang baho. Alam ko mabaho na to, pero Opo. aamuyin ko pa rin eh. Opo, nagmo-mold pa So, po may siya. molds na. Ang baho sobra. Like, di ko makakalimutan So yun. malamang sa malamang, meron niyang kinalaman pagdating sa usaping pagkain. And yan nga yung pag-uusapan natin for today's episode. And para mas bigyang saysay ang usapin natin ngayon, makakasama natin ang ating eksperto from DOST Industrial Technology Development Institute. Please welcome Miss Michelle Evaristo. Hi, Ma'am Mitch. Hello po. Welcome po Welcome sa po sa Saysay. Saysay. Hi, Noah. Hello Hi, po. JP. Kamusta, ma'am? Thank you very much for the invitation. It's nice to be here. Maraming salamat din, ma'am, sa excited din ako kung pagpapaunlak. paano ko sasagutin yung mga katanungan na nasa isip nyo. Ayan. At kung ano ang magiging epekto ng food safety sa ating pang-araw-araw na Yes, ma'am. kaganapan sa buhay. No? At para simulan yan, ma'am, gusto muna namin kayong makilala, Ma'am Mitch, bilang isang expert pagdating sa field na ito. Ano ba ang tinik na degree program ni Ma'am Mitch nung siya ay nasa undergrad? Actually, I'm a graduate of BS Food Technology sa PUP. Ayan, dalawa palang taga PUP dito. Mas intense daw ang PUP. Ako naman galing akong UP. Pero kasi kayo, dalawa yung letter P nyo, di ba? Yes, parang University of the Philippine University of the Polytechnic UP. Polytechnic. Polytechnic. Hindi yan dalawang Philippines. So, But I food tech, did ma'am. take my master's at UP Los Baños. Ano namang program, ma'am? Food science din. So, I can say that marami na rin ako naging experience when it comes to food safety, no? Not only yung food safety, pero as yung ano na kasi namin sa work sa DOST ITDI, it's mainly assistance to the food industry. And food safety is a big area, no? Kaya importante ito, lalo na sa mga nagnenegosyo. Oo. Ayan. Kasi ito ay para, ang main kasi nila,
ang main idea is for them to produce a product na kailangan ligtas kainin ng mga consumers. Tama, dahil for consumption yun eh. Actually, ma'am, nung undergrad ako, kung ang second choice ko na degree program is food tech, kung hindi ako nag-chem-eng. Although, so nag-chem-eng ako, nag-take naman ako ng electives sa food engineering. So may mga subjects ako na, kumbaga medyo overlapping din yung principles ng chemical engineering when it comes to food na Yes, sector. actually, ang food engineering is just one aspect. One aspect lang siya ng total food technology. Pag food tech Correct. kasi, akala ko Mas nung broad. una, luto-luto ka lang, ano? Nung una in-offer sa akin yun ng nanay ko, sabi, anong gagawin ko dyan, magluto ako. Oo, hindi ganon. First year, ang plano ko nun, lilipat ako ng course. Pero nung beginning, sabi ko, there's a lot of science pala involved. Kung titignan niyo yung curriculum namin dati, secondary na pinakamadami is chemistry, then microbiology, and then engineering. So yung tatlo na yon may kinalaman ng food safety doon. Oh. And when you're taking food technology, habang estudyante ka, iisipin mo talaga, magagamit ko ba ito lahat? Pinag-aralan ko na ito. So, dami talaga ng mga subjects. So, isipin mo talaga, magagamit ko ba ito talaga? And actually, magagamit mo. Magagamit talaga. Oo, lalo na sa, sa field ko, which is research. Kasi magkakadugtong yan eh. Oo, hindi siya yung mag-isa lang. So, yun ang kagandahan sa ng food tech. Alam niyo po, Ma'am Mitch, it's very interesting kasi yung mga common misconceptions na kapag food tech, magluluto lang, pero hindi po nila alam na there's a huge science behind it po. And the fact po na tinig niyo po siya sa PUP, may similar course din po kayo or similar field of study on UP. I just want to ask lang din po, Ma'am Mitch, passion niyo na po ba to noon pa man po? Passion kong kumain. Same. Yan. Parang agree tayo dyan. Siguro lahat naman tayo, no? Ge-enjoy tayong kumain. Pero when you take up food science kasi, hindi lang yung lasa ng pagkain ng pag-aaralan mo. It's beyond that. It's beyond yung of course, the quality should be there. And also, kung gusto mong ito ay maging available sa ibang tao, how will you preserve the food? Tama po. Diba? And yun nga, importante kasi na kapag ito pinakain mo sa mga tao, siguraduhin mo na ito ay ligtas. At ito ay Tama. nagsisimula actually sa bahay. Diyan talaga nagsisimula. Oo. So, speaking of yung kakainin, ma'am, bilang isang food safety expert, meron ka bang specific na pagkain na kumbaga iniiwasan mong kainin or kinakabahan ka minsan? Kasi nga, of course, meron kang ganitong, May mga risk di ba, knowledge eh. about Opo. food safety. Takot ako. Share mo naman yan. Para po Para isama na namin sa lista. Siguro, takot ako kumain ng hilaw na karne. Oo. Pero nung nasa Japan ako, napilitan akong kumain ng hilaw na horse. Horse? Na horse? Kabayo? Kabayo, oo, hilaw. Hilaw. Oh, Hindi it's naman a buhay, mama. delicacy. Hindi Huwag naman po. Hindi naman ako ang kumatay. No. Pero kasi in Japan kasi, they are very, very keen. Gusto talaga nilang kumain ng mga raw Fresh, meat. oo. Oo. Pero the way they prepare it, they make sure na ito ay ligtas. Very sila strict when it comes to quality control, mga ganun. So they can afford to eat yung mga ganun. Tsaka kasi doon malamig Ay, opo. Oo. Pero kabaligtaran naman dito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, kahit noon pa man, kailangan ang kakainin mo luto. Kailangan luto. Kasi why? Because Tama. of the culture, because of the environment. And So, minsan yun ang pa nga, ano doon. di ba? Minsan talagang gusto natin, tostado. Sunog. Kumbaga Oo, sa, Daw rin, patay na patay ang sa kanila, mikrobyo. medium rare, sa atin, well done. Oo. Kasi natatakot na tayo. I Natatakot think tayo. it's sinakanin sa utak ng Pilipino na ay hindi pwedeng kasi malalason or pwedeng sumakit ang tiyan. Correct. Oo. And yun, talagang dapat mindful tayo kasi yung pagkain, part na yan ng pang-araw-araw natin, di ba? And food is, food is something we consume every day. But many people think but many people rarely think about the science behind keeping it safe. So, in simple terms, ano po ba ang food safety? Paano natin siya i-define? Bakit ito importante sa pang-araw-araw nating buhay? Oo. Actually, ang food safety in layman's term, ito yung mga panuntunan or guidelines to ensure that the product will not
will not give you any illness or sickness. No? Paano mo gagawin yun? So, ito yung mga simpleng pamamaraan lang para ma-prevent yung mga cross-contamination. Actually, mga simpleng bagay lang to. Maghugas ka nga lang ng kamay. That's already a food safety guidelines. Why? Because yung kamay mo, yan ang pwedeng maging cause ng cross-contamination. Yun nga lang, sabihin natin, pag separate ng raw food and also the cooked food, that's already a guidelines because of contamination on how you store the product. Kasi lalo na tayo, no? Pag may leftover foods, kaano na lang yan, nakalagay na lang yan dyan sa nandyan na sa lang. table, di ba? Nakatiwangwang na lang. Oo. Pero kasi may mga pagkain na pwede mo lang i-preserve, not i-preserve, iwan sa table. At may mga pagkain din na kailangan mong ilagay sa ref. Sa ref. Tama. So, basically, itong food safety guidelines to, para makasigurado na yung mga pagkain natin na kinakain ay hindi magkakaroon ng or magdudulot ng sakit. So, from the preparation to the cooking, to the processing, and also to the storage. So, ito yung mga guidelines na to will prevent you from getting sick. That's actually very interesting, ma'am. Kasi ang akala ko po, personally, kapag mag-store ng food, lahat nasa ref. Para po mapag-usapan yung food safety. Pero if we have this term po na food safety, syempre meron din po tayong opposite, which is yung unsafe food. So, one ko lang din po malaman, pag sinabi po ba nating unsafe food, ano po ba yung mga maaring dahilan po nito? Is it because of the bacteria, the chemicals, or the improper handling, or siguro po yung contamination during preparation po ng food po natin? Actually, lahat ng sinabi mo. Na-check din po Those are unsafe, Kasi, Those are unsafe. unsafe foods naman kasi, it begins with the practices. Opo. Oo. Practices on how you prepare the food, So, on nagiging how resulta. you cook. Oo. So, ang mga unsafe foods na ito talaga yung magdudulot ng mga sakit. Actually, hindi naman ganun ka-complicated, yung pag-prepare ng mga food na yun. Yun nga lang, sana maging habit lang yung mga magiging recommendations natin para makasiguro tayo na ligtas yung mga pagkain na ibibigay natin not only dun sa pamilya. Lalo kami, we are in the food industry. Ito rin yung mga tinuturo din namin sa mga industry o sa mga processors on how to Sa make mga food. companies, ma'am. Kasi yun sa bahay kasi hanggang storage lang. Correct. Pero when it comes to the processors, kasama na ultimo yung distribution from Correct. the planta, Yes. i-distribute nila papunta doon sa let's say mga sa groceries, customers, sa distributors. Yes, and hanggang also to the makapunta sa end shelf. users, Correct. So may addition lang na pero basically halos the same rin lang. So talagang, if ever po na ma-check lahat ng mga criteria, talagang dead ball na po tayo dun sa pagkain kasi super unsafe na po ng food natin. Oo. So ang ano lang natin is prevention. Correct. Oo, prevention. Kasi like what they all say nga po, di ba, prevention is better than cure. Yes. So, may secondary question lang din po ako, Ma'am Mitch. Ano naman po yung kaibahan po ng biological, chemical, at physical contamination po natin sa pagkain? Rather, parang nagugutom na siya agad. Hindi. Pero, ayun po. Ano po Papakuha tayo ng sandwich Lunch. mamaya. Sana po maayos yung Charit. Pero ayun po, ano po yung differences po nito? And maaari po ba kayong makapagbigay ng practical examples na maaari pong maintindihan ng ating viewers, especially ng students po na nanonood po sa atin ngayon? Oo, yun nga. So na-mention mo kanina, there are 3 types of contamination. Unang-una doon yung biological. So it pertains to, let's say, mga organisms. Bacteria, yeast and mold, parasites, virus, no? Kasi yan yung mga and there are 2 types of organisms. Pwedeng ito yung pathogenic, na ito talaga yung nagkakos ng sakit sa tao. Meron din tinatawag na non-pathogenic, which is pwedeng siya naman ang mag-cause ng pagkasira ng pagkain, ng quality, no? Pagkasira ng pagkain. Pero hindi lahat ng non-pathogenic ay, tawag dito, hindi lahat yun ay bad, no? Okay. Because may mga products tayo which are produced na ginagamit ay fermentation. So, itong fermentation, kailangan mo ng bacteria to produce another product. So, ito ba yung mga good buro. bacteria, ma'am? Ay, Yes, Agree. pwede rin yung mga probiotics, Oo, correct. Kasi kung wala itong mga bacteria na to, good bacteria na to, wala tayong yogurt, wala tayong patis, wala tayong Correct, toyo, wala correct. tayong wine. So, meron din Diba? silang role na
useful din naman when it comes to food. Pero minsan, ito nga ang binabantayan natin when it comes to food safety, these are the pathogenic. Yung mga pathogenic talaga. Oo, na bacteria. So, ang example niyan ay, kunwari, kumain ka ng sumakit ang tiyan mo kasi nag-prepare ka ng food, chicken, tapos yung raw chicken na yun, yung ginamit mong utensil, di mo hinugasan, naglagay ka ng cook, ang chicken may salmonella. Ayun, Oh, no. salmonella Oo. na. So, kung si salmonella, yun nagkakos ng sakit ng tiyan mo. No? Ang example naman ng virus are hepatitis. So, which can be, pwedeng nanggaling siya sa contaminated na tubig o pagkain. Or meron for example na handler, kunwari nasa kantin, punta ng CR, di nagugas ang kamay. Ayan. Tapos kain na kagad. Pasa-pasa na. Tapos, kunwari, kung siya ay, let's say, nandun nasa food service, iba, di siya nagugas ng kamay. Hindi, ano yun, usually, additional ng flavor mga- yata, ma'am. ang dumi ng tao, may, E. coli. Correct. Oo. So, isa yan sa parang batayan namin kung malinis ba o hindi malinis yung practices. Ang second naman na example is chemical, di ba? So, pwede dito yung mga pesticides or other chemicals. Minsan kasi yung chemicals na de-develop because of the way it was cooked or the way it was prepared. Yung huli, yung physical hazard naman. Ito naman yung mga buhok, yung kaya wood, pala. oo. Di ba, minsan pag kumakain kayo, nakita yung kanin may buhok. Oo, tapos So, that is an kapag example ganun, of physical, pag na-encounter mo na ba, halimbawa kumain ka sa isang restaurant, tapos pag merong buhok, Tapos sabaw pa. Grabe. nako. Scary. Sinabaw ang buhok. All of us naman, yun ang Oo. buhok, papel, kahoy, ano pa ba? Kahoy, ma'am? Oo, Grabe minsan. yung That's an example of physical hazard. Correct. Kaya nga dapat, di ba dito sa Pilipinas, lalo sa mga manufacturing, kapag may nakita sila na mga ganong yan ay nire-report agad sa kumpanya. Correct. Oo. So, kung ikaw nakakita, naalala niyo yung sinasabi nila sa isang lata may ipis. Ay, po, nag-trending po ata siya sa, Trending yan. sa social media. So, Oo. we have a way of detecting kung yan ba ay sinadya mong ilagay yan, yung physical hazard na or physical contaminant na yan, or hindi, or galing dun sa So, kapag ka ganon, kung yun ay napatunayan na galing yun doon or dun sa hindi mo nilagay, pwedeng i-compensate ng company yung taong kumain. Oo, or taong bumili. Parang lifetime supply ng Tama. product nila. Ganun po ba yun? yung Ganun po idadaan. ba yun? Depende. Hindi, Usually depende pa it's rin yun sa- financial. Oo. Usually it's financial or papalitan lang nila ng mas madaming product. So if one can lang po, tapos ni-report mo na, uy, may ipis dito, babalikan nila with another can lang din po. Not necessarily one can. It depends din sa usapan. As long To as what extent. mapatunayan Oo. na yun ay kasalanan ni manufacturer. Correct. Oo. Tsaka kapag ganyan, normally, kung halimbawa may mga products na nasa market na, and then na-identify nila na may issue ito, dapat mayroong call from the company na i-recall. I-recall, Ibig sabihin ng oo. recall, hahatakin talaga natin nila. pabalik yung mga products. Lahat ng bumalik. batch na yun. Yung batch na yun. Oo, yung batch na yun. Eh, di ba last time po parang may nag-trending na ganitong batch is parang pinapa-pull out kasi nga daw po nagkaroon ng problem doon sa... Yes, Ano oo. niya? Okay, Most of the ganito time, yun. it was FDA ang nagpaparecall. Opo. For some reason, pinaparecall nila because of contamination. Yan. So kanina nabanggit ni ma'am yung posible, yung let's say bacteria, di ba? Kung ginamit mo yung utensil sa hilaw na manok, tapos gagamitin mo ulit. Paano naman ma'am yung balikan ko lang, yung pag-virus, paano siya pwedeng makapunta doon sa pagkain? And let's say yung pag mga chemicals. Lalo na sa mga vegetables, no? Lalo na kapag organic yan. So, ibig sabihin, they do not use chemicals, no? Or pesticide. Ang ginagamit kasi dyan ay yung dried na poop ng chicken. Oo. So, Mga there is manure. a way, kapag hindi maayos yung pagkaka-prepare ng fertilizer na yon, organic fertilizer, yun ay diretso kasi sa for example, lettuce, di ba? Kung yun diniretso nila nang hindi maayos, pwedeng yung fertilizer mismo o yung tubig na ginagamit mismo ang mag-contaminate doon sa plant o doon sa lettuce. Na ikaw naman, Ayun. kapag hindi mo naman hinugasan ng Hinugasan todo, mabuti. Ayun. pwedeng yun ang Okay. magano. So, another example pa ng source of contamination actually is the handler.
Oo, kasi yun nga, yung katulad na example ko kanina, no, nag-CR, di naghugas ng kamay. Yun nga. Oo. Correct. Minsan din kasi lalo kung yung may mga tigyawat. Ay, opo. Oo. As a rule, the food service should not hindi naman hire, pero should avoid. Oo. Pag may Sorry ha. Baka sabihin nila nag-discriminate ako. Why? Because the pimple, lalo na kapag malalaki, yung malalaki Kasi naman, may hindi mga naman yung ganun-ganun. Oo. The pimple contains Staphylococcus Correct. aureus. So, pwedeng Ngayon, kapag palagi may nahawakan, tapos nagano ka, oo. Ang Makes Staphylococcus sense. aureus, yan ang nagpo-produce ng toxin yan na maaaring ikamatay or ikasakit ng tao. Ngayon po ba yung white sa loob? Pag Yung pus, yung parang nana, oo. So, kapag ka gano'n, as a rule, dapat hindi pinapahandle ng pagkain yan. Sa ibang scope of work, if Oo, ever. oo. So, meron din naman, di ba, sa mga, kung makikita niya sa pabrika, iniiwasan talaga nila yung nakamask. Oo. Kaya sila nakamask because they avoid touching the face or any part of the body because the body itself contains bacteria. And also, siguro ma'am, no, baka saliva, kapag halimbawa na ubo, or Yes, oo. nagsalita. And even when you cough, we have a way of kailangan pag umubo ka o humaching ka, talikod ka. Talikod ka sabay talagang ganyan. Hindi So, yung nandito na kamay. yun. Oo. Kamay. Hindi yung Ganon, kamay. tapos Oo. hawak sa Oo. Yan sa industry, tinuturo yan sa GMP, sa Good Manufacturing good manufacturing Oo. practices. And we also tell them na wag kayong, kasi ang isa pang source of contamination, yung mga alagang aso. Mm. Diba? Yung mga Mga pets. fur. Correct. Oo, Pets. hahawakan, tapos kakain ka, di ka nagugas ng kamay. So, source of contamination din yan. Kanina po, Ma'am Mitch, you mentioned nga po yung mga food po, for example, sa Japan, kasi nga po malamig, tapos dito sa Philippines, mas may higher percentage or possibility po ng unsafety pagdating sa pagkain. One ko lang din pong parang lalimin yung conversation po natin on that one, kasi one ko pong itanong, paano naman po naapektuhan ng temperature, moisture, and storage conditions po yung pagdami ng bacteria po natin sa pagkain po natin? Oo. Actually, kasi sa pagkain kasi, when it comes to the growth ng mga mikrobyo, dalawa yan. Yung tinatawag na intrinsic property. Ito yung property ng pagkain itself. Kung ito ba ay maasim, maraming acid, kung ito ba ay maraming tubig, no? Kasi as a rule, kapag ang pagkain maraming tubig, mas mabilis mag-deteriorate yan. Meaning, mas mabilis dumami Yung yung mikrobyo, Yung mga mikrobyo. yung bakterya. Pero di ba sa ulam, alin ang mas mabilis masira? Ang paksiw o ang nilaga? Parang ma'am, Or adobo or Sige. nilaga? Hindi siya masisira, ma'am, kasi inubos ko na siya. Favorite ba yun, sir? Oh, no. Kulang pa dalawang rice. Pero sa experience niyo, Feeling ko po, na-feeling niyo, nilaga. ang madaling masira. Mas masira. Oo. Why? Kasi yung dun sa merong vinegar, mas mape-preserve adobo natin siya, ko. mas matagal. Yes, because acid is a natural preservative. So, I Yan, feel ang trivia preserved. natin. I feel preserved bilang acidic. Feel preserved din ang acidic. Oh, Ay, mga matatanda na may asim pa. so yung mga mukha asin, mas preserved sila. Very preserved yung mga ganon. Oo. So, Ayan, yun yung tama. tinatawag namin na intrinsic property, no? Kapag ang product, mas may maasim na component, mas matagal masira matagal. yan. Oh, kaya nga di ba ang adobo, kahit lagay mo yan lang araw, hindi yan masira talaga through time. Correct. Oo. Pero yung nilaga, pag yan, kinabukasan mo, it has a different Mabilis. amoy na. So, Maasim there's na. already a manifestation of spoilage. Correct. No? Now, meron din tinatawag na extrinsic. Ito yung sinasabi mo, temperature, humidity, no? Factors na. As sa a environment. rule, mas matagal magkaroon ng changes ang pagkain kapag malamig. And that is why we recommend always na after nyong kainin or kung may tira-tira kayo, you put it in the Refrigerate. fridge. Oo. Oo. So, Correct. mas nagtatagal ang pagkain. Hindi ko sinasabing hindi siya masira. Hindi siya masira. Pero Mas mas nadidelay napapulong. yung Siya. spoilage. Oo. Kasi bumabagal din yung activity ng mga Yes. Para rin tao microorganisms. yan. Oo. Oo. Sa mga malamig na Correct. lugar, mas mukha silang bata. Correct. Pero kapag sa mga temperate zone, or I'm sorry, yung mga may init, tropical. Naalala ko yung... Medyo parang hulas na pag... Oo, naalala ko yung chemistry teacher ko. Sabi nga niya, kasi kapag mainit, isipin mo lang, kapag yung paligid mainit, or halimbawa ininitan yung inuupuan mo,
mas kikilos ka ng mas kikilos. Pero kapag malamig din, di ba? Mas Medyo at pipirmig rest, ka. opo. Oo. Kasi nga po, totoo yung yun. production ng sweat and Nakakaano lang, stuff. pero totoo yun yung ganon. So, mas tayo, mas mabilis yung activity natin kapag mainit. Kapag mas mataas yung temperature. Tatanungin ko kayo. Yes. Ano gusto niyo sa lugar mainit o malamig? Feeling ko po malamig para mas preserved yung mukha. Ako gusto ko, ma'am, mainit tapos mamaya lalamig. Wala kasi po. Para may thrill. Oo, Paiba-iba. papalit-palit na lang po. Pero at my age, mga ano ko, siguro may mga matatanda, they prefer mainit. Mas mainit. Bakit po? But kasi hindi masakit sa buto. Ay, sa bagay, mga tuhod-tuhod nga po pala. Makakalam na. Kasi tsaka ang matanda Tsaka kasi sa tuhod malamig na na. lugar, Buto. they tend to be sickly. Oo. Kasi sanay na yung katawan nila mas nasanay yung katawan nila. Nag-adapt na sila sa gano'n na temperature. Temperature. Actually, gano'n din ang mikrobyo. They can adapt. Pagka gano'n. Marunong Oo. mag-adjust. Opo. So, if sinanay Kaya sila sa dapat, yung labas. sinasabi ko na, huwag yung forever nasa ref yung pagkain. Kasi Correct. pwede silang maka-adapt, no? Makapag-adjust na oo, sila. mabubuhay pa rin sila. Hindi naman sila namamatay. Nadidelay lang ang kanilang activity. Natutulog lang sila. Miss Mitch, ano naman po yung mga foodborne illnesses na usually po nating na-experience or madalas po nating nakukuha? Tapos ano naman po yung mga possible effects po nito sa kalusugan po natin? Since we had the talks about bacteria and viruses po. Okay. Let's talk about foodborne illnesses. Dalawang klase yan. There is food infection and also there is food intoxication. The food infection, ito ang pwedeng mag-cause niyan ay yung mikrobyo, no? Tapos, ang food infection naman can be caused by the microorganism that produces the toxin. Ang infection kasi, kaya ka nagkasakit, yung pagkain na kinain mo, maraming numbers of microorganism yan. Because of the number of the microorganism, madaming na siya, pagkain mo, marami kang na-ingest na bad bacteria na kung hindi maganda yung kung pangit ang bad Digestive system. yung mo. good bacteria na Yeah, tinatawag, natatalo siya ng bad Correct. bacteria. So dumadami siya ngayon doon sa intestine mo at yun ang nagko-cause ng pagsusuka. Yun ang manifestation niya. Nagsusuka ka, nagtatai ka, nilalagnat ka. Yun ang infection. Ang food intoxication naman, may mga bakterya na kahit konti lang yung in-ingest mo, but because dun sa pagkain, hinayaan mo yung pagkain at tama yung environment niya, itong bakterya na to, kunwari si E. coli or Staphylococcus, kahit 10 cells lang yan, kaya niyang mag-produce ng toxin, ng lason. So, ang nag-cause ng pagkakasakit mo ay yung lason, not the bacteria itself. So, yun ang mas nakakatakot actually. Also, food intoxication may also be due to chemicals. Yes. So, mamaya magbibigay ako ng example. Bakit siya nagkaroon ng food intoxication? Not necessarily ang source nun ay bacteria. Kasi pwedeng chemicals ang maging source ng toxin. So hindi lang si bacteria mismo. Yes, oo. Okay. Ang dami na kagad nating natututunan halfway. Dinadigest ko Pero sila and everything. nagugutom ka na rin ba? I think. Hindi, pero maganda na di ba? Pag kakain tayo, mas nagiging mindful tayo sa mga ganitong Aware, aspeto. oo. Aware tayo, di ba? Mas Opo. minsan kasi alam mo yun, masyado daw tayo metikuloso pero importante din siya, di ba? Kasi pumapasok yan sa loob ng katawan natin, so dapat talagang safe. Mas okay na yung maging kinakain safe kasi natin. naman po yung pagkalagay pa lang dun sa pagkain or kapag nagpe-prepare tayo talagang kilos lang ng kilos pero we don't really mind minsan yung mga contamination, yung possible risk. Kaya additional hazards po yun kasi for us. So it's good to be safe. Tsaka bata pa lang tayo, di ba? Tinuturuan na tayo, di ba? Simpleng maghugas ng kamay bago kumain, di ba? And also, minsan the cause of walang manifestation ng bad na amoy or Correct. mabibigla ka na lang, Mabibigla nagkasakit ka na ka na. lang. Actually, ganyan din po ako minsan. Well, like one time may carbonara pong nakahain sa ref. Tapos di pa naman po amoy maasim, Yes. pero lasang maasim, so inubos ko pa rin. So, Sayang. Sayang. nanakit siya. Sayang kasi. Nanakit yung chan niya. Yun pala yun. Okay. So ngayon, magpunta naman tayo sa ating mini segment na tatawagin nating Safe or Unsafe. Okay, so magbabasa tayo ng mga statements
And then sasabihin natin or sasagutin natin yan kung Okay. safe ba yan or unsafe. Hulaan po natin siya. Sige. Okay, ang una nating statement, pagde-defrost ng karne sa kitchen counter buong araw. Oh. Hulaan ko Ano po sagot is I mo think dyan? unsafe. Unsafe? Kasi naka-expose po yung meat. Eh, di ba usually yung meat po yung tampuhan ng mga bacteria po. At syempre lalo pag nasa initan, tas Sige. walang proper na lalagyan. Ako rin, ang sagot ko dyan, unsafe. So ngayon, Ma'am Mitch, ano ba? Safe or unsafe? Unsafe. Ayan, tama tayo, 1 point. Unsafe siya kasi, di ba, sabi ko kanina, temperature is one factor kung bakit dumadami ang mikrobyo. And once you left the meat sa mataas na temperature, hindi lang dumadami yung mikrobyo, nag-iiba na ang quality. Oh. Okay. I think let's go for the second one po. Sige, Ayan. go, Noah. Pagbili ng canned goods na may dents or umbok. Ayan, Sir GP, I think kayo na po yung mauna sa Ang pag-answer. sagot ko dyan, para sa akin, okay, ang sagot ko dyan, unsafe. Oh. Ikaw? I think unsafe din po kasi 'di ba kanina po kapag yung food na binili natin is parang may problems sa manufacturing, mas better to be safe. Tanungin nyo nanay nyo. Nanay ang Bibili mo tatanungin ba Kasi natin. diba, the practice, lalo na sa mga groceries, yung mga ganyan dented or hindi perfect na product, sinisale nila. So parang cheaper po so mas Yes, makakatipid. correct. cheaper. Promotion. Oo. Pero anong sagot mo dyan, ma'am? It's unsafe. Unsafe. Oo, Okay. why? Because kung dented yan, nasira yung there is a possibility na yung hermetic sealing o yung seal nung canned foods, nasira na. Correct. Oh, so doon pwedeng pumasok yung hangin na pwedeng mag-cause ng sakit Correct. Tsaka kasi kung isipin mo, dapat sealed siya properly. So, meron kang parang sinaset na ganito yung sistema niya sa loob. Yes. Then kung merong dent, ibig sabihin may nangyaring something sa Problem loob. sa system. Oh. Na-compromise Na possible na yung seal niya. mangyari. Oo, Oo. gaganon. Correct. Yes. I think we have another ayan. one po, Sir GP. Ayan. Okay, ang ating third statement, hindi na kailangan hugasan ang giniling na karne kapag lulutuin siya. Ano sagot mo dyan? Noah? Oh no. Huwag na! Wait lang. Sayang sa tubig. Medyo tricky po siya. Hindi na kailangan hugasan ang giniling na karne kapag lulutuin siya. Okay. Feeling ko po unsafe. Oo. Kasi kahit na properly sealed siya, kailangan pa rin nating ugasan. Ay, Sige, ako din. Not Baka sure. gusto ko rin siyang pahugasan sa nanay ko. Opo. Unsafe din isasagot ko dyan. Ma'am Mitch, anong hatol natin? Giniling Safe, na unsafe. karne. Actually, Opo. depende yan. Ah. Usually kasi kapag sa grocery mo binibili, there's no need for you to cook it. Kaya lang kasi, pag sa palengke, Okay. binili mo, nilagay mo sa freezer, pag nilabas mo na siya, iba yung amoy. Iba na yung Opo. amoy. So it's more of a quality aspect. Pero as a rule kasi, for example, si chicken, hindi na dapat siya hinuhugasan muna. Pag ilalagay mo sa freezer. Why? Because nag-absorb pa siya ng maraming tubig. Di ba remember yung sinabi ko sa inyo kanina that moisture or water is a big factor Opo. pagdating sa Pero kapag yun, kung lulutuin mo na siya agad or lulutuin mo na yun from the freezer, tingin ko dapat hugasan mo pa rin. But if you are going to store it, kailangan mong hugasan minsan. Lalo kung galing sa palengke kung galing sa palengke. Pag galing sa grocery, I don't think wala nang need for you to Ma'am Mitch, I'd like to ask lang po, Sir JP na rin po. Kasi minsan po, nakikita ko sa mga mama ko, tita ko, lola ko, kapag naghuhugas po sila ng meat, after po nilang hugasan, okay, hinahayaan po nila nakababad sa water. Pero lulutuin din po nila on that same day. Safe po ba yan kapag gano'n na? Yeah, actually that's more tawag dito, parang advisable na ang problem lang doon, the quality of the meat. Pag niluto mo, naiba na yung lasa. Masyado Why? na kasing Because the madami juices ng of the meat napupunta na doon sa water. Correct. Kaya ang advice pa rin namin for defrosting, lagay mo muna sa chiller. Kasi dahan-dahan yon. Pagka ganon. Nanay ko rin ganon. Ganun din. Oo, Nanay din. talaga. Kaya nga po yung Actually, sa life hack. experience ko, tinanong ko rin to sa mga estudyante ko, hirap turuan ng nanay yan. Mag-set Isa ka ma'am sila, ng group chat ng mga oo. nanay. Isa sila sa mga kasi nakagawian na. Nakagawian na. Oo, Nakasanayan na talaga nakagawian. nila. Pasa-pasang knowledge na po yun. Ito po, everybody, last statement na po natin for today. I Go. think na-mention ko po to kanina. Pag inom ng gatas kahit lampas na sa expiration date, basta okay pa ang amoy.
Ayan, Sir JP. Ako hindi ko na Motivo po. iinumin yan. Although, in general ang understanding ko din, kapag minsan may mga expiration date, mamaya alamin natin kay Ma'am Mitch, Opo. na ano yan kumbaga may allowance din naman yan. Para Kapag 3 lumagpas days. ng mga isang araw, 2 araw, baka pwede pa. Pero kung i-consider ko yung amoy, baka definitely hindi ko na siya iti-take. So, unsafe na siya for me. Ikaw ba? Ako po, siguro po kung Huwag mo na lang amuyin. wag ko na lang, may ano pa naman, smelling habit pa naman siya. Ganun na lang po, tapos tsaka kaamoy. Hindi, Batang pinainom ng gamot. unsafe na lang po kasi we don't wanna risk it. Pero Ma'am Mitch, Sige, Ma'am Mitch, ano bang sabi ng Yes. ating expert? As a rule, if it's expired already, don't consume it. Okay po. Correct. Actually, Hindi mo kumbaga hard, mababad. na siya eh. Hard pass na. Hard-coded na, ito na yung deadline. Yeah, so So, wag na nating ipilit. wag niyo na yan, especially if it's milk. Oo. Kasi may reason yan bakit expiration date ang nilalagay niya. Maaaring, tawag dito, lalo na kung fortified yan, Lalo na kung fortified. Kasi during storage yan, yung nutrient na nilagay mo dun, over storage, nababawasan na. Bawasan. Oo, nababawasan na yan. So there's no reason for you to consume it. Pero as a rule, kapag expired na yung gatas, don't take the risk. Opo. Kasi Wag makitinan na, siya. sasakit Kaya yan siya. nga po Bumili ka na lang ng bago. Kaysa Bago. naman, Yes. sumama yung pakiramdam mo, mas mahal pa yung gagastusin mo pag na hospital ka, hospital. di ba? Yes, Sana hospital, hindi mo na lang doktor, ininom. gamot. Baka akala po Absent kasi ka pa sa yogurt. school or sa Yogurt. Iba rin kasi yung pag-yogurt. Opo, like, okay, maasim siguro yogurt siya. Yogurt. Makapal-kapal na kasi. Baka nagpeno, no? ititig Tanggalin mo natin. yung yogurt. Yogurt to. Tapos maya bumubula na yung bibig Opo, mo. like, May ganun yogurt na tayo. din yung malabas. Wag naman po. Naku, Grabe delikado na po yan. yun. Lalo na Scary. pag bata, do not take the risk. Ikaw, pero yun, as a general rule. Ayan. Wag gatas, wag gatas. Correct. Wag na. So, Tama wag na natin ipilit. Wag nang ipilit. Baka masaktan ka pa. Hala, parang So, may bahay May po hug. tayo. So, dahil napag-usapan na rin natin, nga, kanina, yung mga Ngayon sa nanay. ex mo. Siya na lang yung Nice painumin. idea! Palitan Sige yung nga ano. po, fortified milk. Fortified pagmamahal. Tapos nalagay ko, flavor sour talaga siya. It's meant to drink. Yogurt flavor niya. Ayan. Opo. Para sa eggs. Umanda ka sa akin. Nako. Baka ma-report tayo. Wag po. Okay. So ngayon kanina napag-usapan na rin natin yung handling. Yan nga, mga magulang natin, lalo na nanay, nagpe-prepare, di ba? Ano ba, Ma'am Mitch, yung mga common food safety mistakes na yung mas nangyayari talaga sa pang-araw-araw pagdating sa bahay? Yun, Limit. sa bahay, Actually, mga simple nga lang Number 1, hindi ka nagugas sa kamay. Diba? Yan. Number 1 yan. Nagagawa mo ba yan? Especially, not only the kamay, when you cook, dapat, even the Nako, guilty utilities, the din. kitchen utilities, and yung mga nagagamitin mo, kailangan Correct. malinis yan. Malinis. And also, yung mga counter, kung saan kayo nagliligpit, di ba? Second is, ewan ko, sabi ko nga matigas ang ulo. Nay! Medyo mahirap silang turuan kasi nakagawian na. Yung pag-separate, segregation of the raw and the cooked food. Oo, dapat magkahiwala Dapat yan. magkahiwalay. Huwag mong pagtatabihin kasi that is cross-contamination. Naku, baka mag-request yung nanay mo, ma'am, ng isa pang ref. Hindi naman. Nakakatakot naman yun. Mas nakakatakot yun. Binigyan niyo po ng idea yung mga nanay So, natin. yan. Yung third siguro, yung hindi pag-store nung proper storage. No? Yung pwede pa yan, yung mga ganon. Kasi minsan, yung natira ng tanghalian, gusto nang mangyari, sobrang pagtitipid. Damihan Unlimited nila. spaghetti glitch. Kakainin mo yun. Pagkatapos, hindi nila ilalagay sa ref. Oo, yun yung nagiging problem Mga minsan. leftover na oo, mga- tapos aamuyin. Pwede pa yan. Ganon. Oo. Minsan sa kanin, ganon din. Sabihin nila, tama. pwede pa yan. Hugasan mo lang yung kanin ng Wala. tubig. May mga ganon. Pero hindi nila alam, hindi naman yung bacteria yung pwede mag-cause, but the Opo. toxin Correct. produced by the bacteria. Siguro, ang isa pa nga siguro, yun, kunwari, nagluluto ng spaghetti, pagsasama-samahin lahat. Ay, opo. Oo. Like Paano yung sauce. pagsasama-samahin Yung may natin? Like sauce the po. sauce and the po. pasta. Yan ang minsan nagiging common cause ng food poisoning. Lalo sa mga handaan. Kasi pinagsasama nila. So kapag kaganyan sa mga food service, ang advice namin,
do not mix Do not mix unless talaga. nandun na kayo or malapit na. Kasi what if ginawa mo siya ng, let's say, 5 a.m., pakakain mo pala ng alauna, 2 pa. So, yan minsan yung nagiging common yan. So, Lalo pag- pag graduation. Spaghetti, mas okay na nakahiwalay yung sauce. Ihiwalay nyo muna. Huwag nyo munang Kasi pagsasama-sama. minsan, di ba, may ibang, magulang, Opo. mix na kagad. Nakamix na You sila. will consume it Unless right away. i-consume mo Oo. agad. Unless, pero kung mamaya na, prepare nyo muna Gets. separate. Yun pala. Tapos bubudburan nyo pa ng cheese. Ng cheese, Yung tama, masustansya, tama. no? So, naging factor. Tapos, mainit pa. Hindi po pa siya ni-ref. No? Pagka ganun. So, isang common mistake. Yun. Okay. Kinalakihan ko kasi nung bata Sama-sama ako, na magkakasama na kagad. Pero pag meron akong napuntang birthday party na nakahiwalay, Parang mas asosyal. Oo, di ba? Kasi nakahiwalay. Oo. Tapos may experience ka, ilalagay mo. Parang, ano ba to? Customize ba to? Akala ko ba siya ganun Yun din pala. sa Social daw atin? pagka ganun. Oo. Yung nakahiwalay. Nakahiwalay, di ba? Oo, Mas social maraming daw. lagay. Tapos agawan Ikaw pa ng po, cheese. customize mo. okay. Gusto ko mas malasa kasi kapag maraming sauce. Hindi ka ito yung pinagsama, parang puro ketchup. Opo, ayun pala, nga. record mo pa Magkakasama talaga na agad. magkakahiwalay po Ayan. siya. Ano, Mas maganda new kung learning siya sa ihiwalay nyo akin. muna if you're not going to consume it right away. Depende kung i-consume mo na kagad o hindi pa. So, Ma'am Mitch, ano naman po yung mga tamang paraan po ng paghuhugas, paghahanda, tsaka po pag-store po ng pagkain para po maiwasan yung contamination? I think na-mention nyo na po yung bahagya po earlier. Oo. So, kailangan muna malinis. Malinis ang kamay, no? Malinis ang mga utensils, malinis yung preparation area. So, ang sumunod doon ay dapat ihiwalay nyo yung mga pagkain na luto at yung mga pagkain na hilaw pa. And even during the preparation, as ang advice kasi namin is you have a parang hindi man kutsilyo, pero yung chopping board, yung pa lang. The chopping board for, let's say, for vegetables or other should be separated from the meat, fish, and ano. But pero kung wala talaga, unahin nyo nang i-chop Yung dry. yung yung vegetable, yung fruits, oo. Kasi hindi madumi, pero mas maraming contaminants, bacterial contaminants, yung fish. Correct. Kapag nauna yung meat, mga raw, oo. bago yung Oo. mga dry. Tsaka kasi ang mga raw foods kasi, luluto mo pa Diba? Siguro ang isa pang practice din is, may mga natirang pagkain. Kung kaya gumagamit ng microwave, no? Make sure na hindi yung sabaw lang ang mainit. Baka kasi yung laman, malamig pa. Correct. Napapansin mo ba yun minsan? Di ba pag nag-init ka, Opo. parang mainit na yung sabaw, pero pag kinagat mo na yung laman, Parang, ang lamig na lasang rin. ref pa rin siya. Lasang ref. Nakakain ka na ng ref. Ng ref mo ah. Parang may lamig po siya na Grabe ka. lasa. Ref Machine kinakain. eh. Oo. So, yun pala lang yung yun. temperature, no? Ang isa pa is you cook it properly. Yun nga, i-heat nyo. Lalo na with the meat. Kasi ang mga Pilipino, hindi naman talaga sanay kumain ng hilaw yan. Opo. Siyempre, nakapunta ka sa ibang bansa. Paano ko lulutuin? Medium rare. Rare yan. Pero kasi delikado rin yun. Correct. However, may reason kung bakit gusto nila yun. Correct. But it has to be yung quality ng meat. Maganda. Okay? And last, yung storage. Diba? Ang storage kasi, sabi ko nga kanina, yung temperature, pag bumababa, mas nag-extend yung life niya. So, as a rule talaga, pagka may tira-tira kayo, lagay nyo sa ref. Sa ref. Opo. Yan. Speaking of ref, ma'am, storage, di ba? Yung mga Pilipino, nabanggit natin kanina mahilig ang mga Pilipino sa leftovers. Di ba? Hanggang kailan ba safe na kainin itong mga pagkain na Tira-tira. nilalagay pa natin sa ref Sa inyo ulit? ba may natitira? Sa amin po, may tira po kaming adobo tsaka ginisang Yun yung repolyo sa talaga. ref. Tapos minsan, di ba, ibang Maabot ulam pa ng siya. 4 na araw. Yung Nagtatransform. adobo po. Yung, Alam mo bang ang tawag doon? Unlimited Nakakain ka na adobo ng po. pangat? Ano po yung Pangatlong Patong init. init. Yan yung kinakain. Akala ko may pagkain talaga na May pinangat talaga. May pinangat. Pinangat Pero yung yung init. pangatlong Yung isang pangatlong init na. Pangatlong init yun. Pero yun, ma'am, gaano katagal? Baka na pwede pa Usually natin mga 3 talaga to 4 i-consume. days. No? 3 to 4 days, Oo. pwede pa. Kaya Oo. pa po pala. Pero yung halimbawa, ma'am, kasi Pero depende rin nga yan sa food. Kasi kunwari kapag nilaga, Opo. you have to consume it no Immediately. shorter kasi nga marami siyang tubig. Oo. Correct. Pero kung yung let's say adobo po. sinigang, no, maasim yun. So probably longer, no, mga 3 days. Okay. Pero kapag nilaga na walang sour component or acidic component, medyo tayo doon. Merong ibang tao naman na kapag, 'di ba, sa pork or papalambot,
So, pinapalambot ka agad nila. Ang tagal nilang palamigin. Tapos ilalagay sa ref. Kapag ka ganon, hindi rin advisable kasi nag-iiba yung lasa nung pinalambot mo. So, as much as possible, pag malambot na siya, palamigin mo kaagad. No? Na, yun ang magandang practice. Parang let it rest po ba O, muna? kasi ganun? yung the pork broth itself, kapag nilagay mo lang siya ng matagal sa room temp, maganda siyang media or food para sa mikrobyo eh. Ayan. Oo. So, masaya siya. Masaya Lalong siya. So, maglalago yung kaya mga minsan yung mga mikrobyo. nilaga mo, sasabihin mo, ay, nilagay ko naman sa ref, ba't ganito yung lasa? Ba't maasim? Kasi nga, ang tagal na nasa labas. Opo. So, tama lang po yung panahon na nasa labas. And speaking of karne po, Ma'am Mitch, kapag bumibili po ng pagkain sa grocery or palengke bilang mga moms and girls and dorm babies po natin, mga students, ano po yung mga practical signs po na dapat po nating tinitingnan para masigurado pong safe at maayos po yung pagkain na binibili natin? Okay. So, for example, sa karne or sa fish or isda, no, make sure na hindi siya slimy, maganda yung hasang when it comes to the fish. Tapos, kasi ako pag may bili ng baboy, inaamoy ko talaga, ang fresh na baboy or manok, walang amoy. Dapat Oh. walang amoy. Oo. Akala ko po normal lang yung amoy minsan. Like, Dapat wala siyang amoy, yung mga fresh talaga. No? Kapag medyo may amoy na yan, especially with the chicken, hindi na magandang klase yun. Ibig sabihin, matagal na siya doon. Ilang oras na after na siya nakinatay. may mga color din po ba na dapat tinitingnan po, especially with the chicken? Kasi iba pa parang Green. magba-black na eh. Naku, pag green yan. Tindi na eh. Kakaiba na. Kakaiba na yan. May parang rainbow colors. Ang zombie na po siya eh. Hindi, pero seriously, green. Yun talagang delikado. May green talaga pwedeng makita. Even nga sa freezer Minsan Okay, nag-green yan. nagigreen na Akala talaga ko po siya. freezer burn lang po siya. Freezer burn brown siya. Pero may mga bacteria kasi that can survive na sa malamig na lugar. Oh my gosh, need ko i-double check. Minsan may, Actually, ay hindi siya pala bacteria. Those are molds. Molds na. Nakita ko yan nung gumagawa kami ng ham. Siguro ilang buwan na yung ham dun sa freezer namin. Meron Pagbukas ko, green siya. Green na siya. That's because of the molds naman yun. Kaya nilang mabuhay sa frozen na temperature. Ayan, yung mga ganong reminders ni Ma'am Mitch sa atin about, yun nga, pagtingin sa kulay and then yung amoy. Actually, good na din yan mga learnings. Kasi normally, curious tayo, paano nalalaman ng lola natin, ng nanay natin na okay yung bibilin. But later on, di ba? Sa palengke, Gen Z, ganun ang dapat matuto din Actually, tayo. if you talk to the Millennials. lolos and lolas, siguro, nanay din, yung mga natin. Wala namang scientific basis yan They just know it's a practice. Alam na nila, na laging ay, ganun. Ancient knowledge na po Oo, ba siya? na-transfer na talaga. So tayo, binibigyan lang natin ng scientific explanation. Correct. Yung Yan. kanilang practices. Tama. Pero sa kanila, wala na. Hindi nila alam yun. Nasanay na talaga. Kumbaga nakasanayan lang din talaga nila. Pero maganda yan na explain Natuto. natin Opo. ano yung Yes, science oo. aspect. Now, when diba? it comes naman to the groceries, always check din. Tingnan nyo. Correct. Okay ba yung sealing? Okay ba yung kulay? And also the expiration date. Yan. Kailangan mo makikita yun. Speaking of... May time dati na wala akong pakialam. Nakuha ko pala. 1 month na lang expired na. Basta mura po, ganun. Basta mura. Tapos meron pa mga nag-o-offer, ma'am, half the price, bili ka. Yung pala ilang days na expired na. Tama. Soft drink yata yun, Coke Zero yata yun. Pag inom ko, wala nang lasa. Wala nang lasa. Zero na kasi, ma'am. Zero Kaya na po wala yung flavor. Hindi na wala na yung tamis niya actually. Pagka ganun. May- So, expired na talaga. Tama. May discarded din ako speaking of yung mga expiration date na yan. Kasi halimbawa sa tinapay. Ang practice kasi dyan, syempre, kung ano yung mas madaling ma-expire na, nasa unahan yan para makuha ka agad ng consumer. Wait, may ganun po palang Oo, technique. may tamang paraan ng pagsashelf yan. Ako, dahil aware ako sa ganun, kukunin ko yung nasa dulo. Kasi alam kong hindi ko siya mauubos kagad para mas matagal yung Yes. Pero nako, baka dahil sinabi ko, lahat kukunin sa likod. Guys, ano po gawin? Baka maubusan po kami ng fresh na tinapay. Ganun. May ganun po pala. Kasi minsan, kuha lang Kasi po ako ng inaayos nila yan. Kumbaga, parang first in, first out, Yes. or first expiry, first out na mga practices pagdating sa
industry, lalo na Nangyayari sa mga... lang yun kapag may bago na kaagad. May bago nang May dating. time kasi na Correct. walang bago. So, Oo. wala kang choice. Pare-pareho lang din. Kiniklear po talaga nila yung pangapapanis Yeah, nila. so, lalo sa mga breads. Ang witty naman po. nun sa mga- Speaking of expiration date, ma'am, may pinagkaiba ba siya pag best before? Kasi yan yung dalawang nakikita natin, di ba? Oh, marami best na before tsaka confused expiration yan date. when it Ano ba comes ang to ano best yan? before, Explanation, ano. ma'am. Usually kasi pag expiration date, ito yung mga, we're pertaining to the safety ng pagkain. Whereas when you say best before date, ibig sabihin, ito yung date na maaaring yung original quality, Quality meaning the texture, the lasa, yung katulad sinabi ko, no? Texture, lasa, amoy, yung original niya na tawag dito, na attribute ay nabawasan na. Ano example nito? Karamihan na makikita nyo ng expiration date, gatas. Opo. Oo. Important. Yogurt, mga milk, oo, yun nga, gatas and milk. Fruit juices, yan. Yung mga expiration date, yan. Why? Kasi ito yung mga products na pwedeng mag-cause din or pwedeng ma-compromise ang safety once na kinain mo. May mga pagkain na nakalagay lang best before date. Yan. Yan. For example, tinapay. Tinapay. Ayun Best yung mga before, tricky. ano nakalagay? Oo. Usually, ito yung mga shelf stable na hindi pala extended ang shelf life niya. Cereal. No, why? Sa cereal, dry food yan. Microbiologically speaking, di masisira yan. However, habang nagtatagal, lumalambot. So, loss of the crispiness of the product. Kaya ang nilalagay nila, best before Best date. before. Oo, kasi yung binabantayan mo doon is not really the quality. safety, but, But the the quality. of Hindi na the siya yung product. standard na gusto nung certain Oo. brand or Oo. manufacturer. May times naman na, for example, sa mga canned foods, sa makikita nyo doon sa label nila ay date of manufactured, expiration date, Correct. and then best before Ayan, date. ang dami namang Combo-combo na sasauluhin. siya. Why? Grabe, The tatlo. best kasi, di ba minsan sinasabi natin, ba't ganito yung kulay na to? Hindi pa pala expired. Expired, oh. Oo. Because kinonsume mo siya after the best before Before date. Pero ibig sabihin, safe pa rin siyang Safe pa rin kainin. siya. Oo. Yun nga lang, the quality, Hindi na best. nabawasan na. It's not Correct. yung quality niya na originally, ganon, nung ginawa siya, hindi na ganon yung original ano niya, So may quality. possibility po na mas mauna po si best before Yes, po sa oo. expiration date. Mga Oo. how many days po siya usually? Ay, hindi naman masabi kasi depende rin yan sa, Depende sa type of food. of product. Like for example, sa mga canned foods, since these are microbiologically stable, ibig sabihin, wala talagang tutubo ng mikrobyo doon because nakaseal Yes. siya. Yes No? po. Pero maaaring yung product, nag-iba na yung lasa. Nag-iba na yung kulay. Oo. So, sa opisina, yan yung mga binabantayan namin kapag may nagpapatest sa amin ng shelf life. Ayan, speaking of opisina ninyo, ma'am. Dahil kanina nabanggit natin, you're working under Department of Science and Technology, di ba? Ano po yung role nyo mismo sa pagpapanatiling ligtas ang pagkain natin para sa publiko? DOSC ITDI kasi ang talagang inaano niya na segment or industry is the food industry, no? So we do research not only we do research on development and also the improvement of the quality and the shelf life of the food product. So ang isa sa mga ginagawa namin is the development of process to ensure that the product will be more safe and mas mataas yung quality niya, which is for the industry. Kasi iba kasi kapag hindi siya katulad ng bahay. Pag bahay, maliit lang kayong kakain. When it comes to the food companies, ito ay sa consumers, ang dami na. Po. Mas mahirap siyang I-monitor. i-maintain. I-maintain ang quality ng kasi malakihan yung production nila. No? Tapos, ang isa pa kasi is we also investigate what will be the cause na pwedeng, ano ang pwedeng mag-cause na pwedeng mag-compromise ng food safety niya. I'll give you a classic example. Naalala niyo yung lambanog? Ay, may naano raw po dati sa Lambanog. Na ano sila? Di ba? Yung mga taong uminom ng lambanog na bulag. Nabulag. Why? Because the methanol. Oo.
ibig sabihin, yung ininom niyang lambanog contains mataas sa methanol. Sobrang taas. So we do research on that. Okay? Simple lang ang ano rito, ang naging solution dito. Kasi methanol is part of the, napoproduce din siya during fermentation. Mm-mm. And then yan ay dinidistill. Ang methanol, ang boiling point yan, nakser. Naku po. Ano nga ba? Ibig Magre-review sabihin, muna. during distillation, ang unang lumalabas kapag dinidistill siya or niluluto siya, ang term nila, ay yung liquid na may mataas na methanol. Opo. Kasi mababa lang ang boiling point niya compared sa ethanol. Correct. Oo. So, through research, ang naging recommendation namin is itapon niyo muna yung first. Unang buga. First drip. Yes. Yung, Oo. So, depende kasi sa ano, siguro first 100 or 200 volume. And then itapon niyo. Kasi mas Kasi yun ang concentrated pa siya. nagko-cause ng ano. Meron po ang alam ko parang quick fun fact lang. Kasi kapag may pwede po ba sabihin pag umiinom? Di ba may parang tradition na first tapon Social like drinking, po ba yun? Opo. Parang alay po wata yun. Pero for safety rin po pala That's siya. sin in Lambanog. And because of that research, no, na ano yan, nasama siya as a policy during the development ng standards, ng quality standards ng Lambanog. Kinonsider yung research na yun. At ngayon, yun ay naisama as sa good practices. Okay. Oo. Drinking. So, kita nyo yung maliit lang na ano na yun. Paano natin, Correct. mataas ang methanol content ng lambanog natin, gagawin natin. So, yung proseso on how it was, yung para maiwasan, yun yung mga nire-research niya. Hindi man ganun ka-high-tech kasi kukunin mo tapos. Tapon lang. Pero, because of that research, yung safety ng lambanog natin, naging naayos natin. Correct. Oh, Alam niyo po, napakataas po nung parang mini-maintain po natin na standards and procedures po para ma-ensure po na safe tayo dun sa mga food Yes, na ini-intake natin, sa mga inaaprobahan po natin na minamanufacture na pagkain. And since you mentioned po na you do researches, you do processes, ask ko lang din po, Ma'am Mitch, ano-ano po ba yung mga modern technologies po, yung mayroon po yung DOST, ITDI, pagdating po sa preservation and quality monitoring, and paano po ito nakakatulong sa food industry at consumers po natin? Ang Pilipinas kasi, ang industry natin, nagre-rely talaga sila sa thermal treatment. So, kunwari, paglalata, di ba? Yung mga juices natin that is preserved through heat treatment. So, meron kaming tinatawag na thermal processing. Opo. So, using different equipment, no? So, depende sa pagkain, depende yan sa packaging, we recommend, or kaya namin, kunwari ikaw, sabihin mo sa akin, punta ka sa akin, ma'am, meron akong, meron kasi kaming family recipe that I want. Kasi ang sarap-sarap niya. Yan. Oh, Sikretong yes, recipe ng lola ko yan. Kaya lang kasi ang buhay niya nagtatagal lang ng 2 araw. Gusto ko po kasing gawin tong business. So, patutulungan niyo po ba ako? Ay, oo. Kasi hindi namin gagalawin ang formulation mo. Okay. Ang gagawin natin is i-establish natin kung ayun tinatawag na time and temperature combination kapag naglata ka. And we have the equipment for that. Tutulungan ka namin. Oo. Kaya nagiging madali yun. So kung wala ka pang equipment, for example, sige, gusto mo mag-trial, gusto mong market sample, sige, gamitin mo yung facility ni ITDI. Oo, mag-use sa facility ka. Pwede. So, and ang kagandahan kasi kapag ka ganon, we have the food techs and engineer who will assist you kung meron kang hindi ka naiintindihan. Pwede nilang sabihin sa Explain. inyo. No? Kasi Para we ma-understand work yung with process. engineers, you work with food microbiologists, you work with food technologists. No? So, yun ang unang magiging natin. Big help po siya sa MSMEs Yes, po oo. natin. Correct. And also, the test that we provide, kasi bukod dun sa processing plant namin, meron din kaming packaging technology division that will assist you. Ano yung tamang packaging for your product, paano mo siya ililabel. Meron din kaming food testing laboratory which will help you kung ano man yung mga testing na kailangan na nire-require ng FDA. No? So, more on kung paano ka makaka-comply sa documentary requirements nila. So, we can assist you Meron with palang that. mga ganyang Kaya nga avenue. po So,
kung meron, let's say ikaw, meron kang naisip na business malaking help po yan dun sa mga ano natin, like pwedeng lumapit sa small DOST. businesses po natin. ITDI, ma'am. Tama. Yes, kasi ang sinusupport naman talaga natin dito, food processing. Lalo yung mga MSMEs, yung mga nagsisimula. Correct, Mga correct. wag po mag-try. Kung wala silang idea pala, di ba? Yes, oo. Yan, yun yung Yun makakatulong. yung usually na scenario kapag may nag-inquire sa amin. Yan. So ngayon, ma'am, ano yung bigger why kung bakit mahalaga na aware talaga ang bawat Pilipino when it comes to food safety? Kasi food safety, pagkain nga, consumer, tayo ay kumakain tayo araw-araw, right? Isang mistake lang because you are not aware on the practices. Isang mistake lang yan. Di ka lang naghugas or di ka maaari na itong magdulot ng sakit or pwedeng ikamatay na tao. I'll give you an example, ha? Hindi ko alam kung naaalala niyo yung case na nagbenta siya nung saging na may, anong tawag doon? Yung saging na may flour. Letter M. Maruya. I do not know if naalala niyo yan. So, nagbenta siya ng maruya. Ang kumain mga bata. After ilang oras lang, nagsusuka yung mga bata. Oo. So, tinignan. May namatay pa. Sa probinsya yun eh. And then they study. They nag-research sila. Nakita nila, ito very simple lang to. Hindi pala flour yung nailagay, kundi pesticide. Naku po. Kaya may namatay. Tignan nyo ha, sabi ko sa inyo, kailangan i-separate nyo. Simple labeling lang to ha. Simple lang to. Akala niya yung nilagay niya flour kasi magkatabi. Oo nga. Yan, labeling. Sobrang importante. Oo. See, simple mistake lang yun, Pero, kaya dapat aware tayo, even the practices. Tama. 'Di ba? O kaya, nagluto lang ng something na, lalo kapag mga bata, Yun kasi yung problem kapag mga bata yung Take lang nakakain din po ng take kasi di rin naman po sila masyadong aware pa dun sa mga food safety mechanisms. Yes, and there was tayo. also a time that tumaas ang hepatitis B. Why? Because of contaminated water. Diba? Hindi kung saan lang kinuha siguro yung tubig, diba? Correct. Hindi na mindful kung malinis ba Yes, talaga. be mindful, So this is everyone's responsibility. Hindi lang nung kakain. Correct. Pero mostly, yung nagpe-prepare talaga. Nagpe-prepare. Kahit sa bahay lang. Ang dami kong natutunan Dami ko rin ngayong araw na to. nache-check dun sa Noah. mga- Opo. Kasi nga, ayan, araw-araw kumakain tayo, di ba? Very mindful tayo dapat. Ikaw, ano ba yung biggest takeaway mo? Biggest takeaway ko po talaga yung sa food storage. Huwag pagsamahin yung mga hilaw tsaka mga lutong pagkain kasi yun talaga yung parang for me pinaka-tricky for food storage. Pero sa inyo po, Ma'am Mitch, baka meron po kayo mga last messages, advices para po sa ating mga ka-DOST Barkada. Ayan. Sa ating mga DOST kabarkada, food safety is everyone's responsibility, As I have explained kanina, it's not that complicated. Yung mga simple practices lang and habits can actually help in preventing foodborne illnesses. Siguro ang kailangan lang siguro natin is mas maging aware tayo. Oo. And also, kailangan maging critical din tayo doon sa mga kinakain natin, doon sa ating mga environment. Kasi sobrang dami na ngayon na pwedeng maging case ng foodborne illnesses. But again, it should always start at home. Doon dapat nagsisimula ang practices natin ng food safety. So, thank you very much. I hope you had a good, napakinggan nyo, at nakakuha kayo ng mga gandang information dito. Maraming salamat, Ma'am Mitch. At yan, tandaan natin mga ka-DOST Barkada, sa bawat pagkain na ating inihahain sa hapag, hindi lang lasa at sustansya ang mahalaga, kung hindi ang kaligtasan ng bawat isa. Tama ka dyan, Sir JP. Dahil sa likod ng bawat malinis na pagkain, tamang paghahanda at ligtas na produkto, naroon ang tulong ng siyensya, teknolohiya at tamang kaalaman. Kaya naman mga ka-DOST Barkada, tandaan natin, ang food safety ay hindi lang trabaho ng scientists, experts o kaya ng industriya. Nagsisimula ito sa bawat isa sa atin, sa tamang paghuhugas, wastong pag-store at pagiging mapanuri sa pagkaing ating kinakain araw-araw. Ako si JP. At ako naman si Noah.
At samahan nyo kami sa susunod na episode ng Saysay kung saan lahat ng bagay ay May saysay! Scroll tapos may tanong ka ba? Paano naging ganto? Saan nagsimula? Sa likod ng trends may kwento ang agham. Anong sagot? Tara na't alamin natin yan. Hindi kailangan na maging komplikado. Nandiyan ang siyensya na tutulong sa'yo. From ideas to actions, from questions to solutions. Saysay! Sabihin mo, science na swak sa'yo. Kinig, manood, matuto. Kasama mo kami sa bawat kwento. Saysay! Let's create, inspire, and hear what more really science is for you and me. May apps, may tech, may bagong tuklas, may solusyon sa problema ng bukas. Making greater things with new discoveries and limitless possibilities. Hindi kailangan na maging komplikado. Nandiyan